malapit ka na mahoyo. La 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 la. Stop, stop, yo! Ising muna bago go. Sa feed na FB may kwento na naman. Usap-usapan online, mabilis kumalat dyan. Payaman siya, simula ang lahat. Pero bulsa'y umiiyak sa unang paalam, scam agad. Mga pangakong sinabi parang kanta sa bata. Parap, parap, Jack and Jill vibes, pero bato pala ang dala. Parap, parap, parap. Isang click, dalawang share. Teka muna, totoo ba yan pare? Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, sabi sa screen pero maraming naloko. Oops, next scene. Si Norman Mangusin ang laman sa balita. Sa memes at comments, halo-halong salita. May hamon na parang laro sa perya, pero rules ay malabo kaya ingat bata at tita. Ring-a-ring o roses, paikot ang kwento. Sa dulo ng rhyme, laruan ay kumpleto. Matoto ba to? Check mo muna. Safe ba yan? Basahin lahat. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, bukang bibig palagi sa bastos na bunganga kaaway dumarami. If it's too good to be true, I can't take my eyes on you. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, donut ka panigurado doon sa kulungan. Iyak-iyak iyong pagsisisihan, iyong pagbabayaran kung hindi mo pinagsisihan. La 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 go. La 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 go. La 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 go. Maoyo ka na ulaong go. Palakpak, palakpak, clap, 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 clap. Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Round 1. Fight! Gatas! Nagatas! Isang case number na agad. Isang hit lang, no? You win! Come to Papa Casper. Ilaglag mo Perfect. na yung amo mo. Come to Papa Casper. Alright, mga kaplastik. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang season 4, the finale. At ito na ang paghukom mga kaplastik. The Last Supper mga kaplastik ng isang Norman Mangusin na kung saan ay nasasaksihan natin kung gaano siya kabado sa kanyang ginawa sa huling live stream niya. In front out salad niya, inaresto siya. Hindi pa tapos kumain ay naserba na kaagad siya ng panghimagas, which is ang warrant of arrest. Hindi kasi siya sumipot sa sinasabing hearing mga kaplastik ng Parañaque Municipal Office. Sa halip na umattend siya doon mga kaplastik, ang ginawa niya ay nag-live stream lang siya habang tumatanggap pa rin siya ng mga palipad ng mga nauuto niyang netizens para lang basahin ang kanyang mga mensahe ng mga netizens. So ito ang naging nangyari mga kaplastik bago ang sakuna. So, iisa-isahin natin ang mga nangyari sa kanya, mga kaplastik. So, ito po yun. Bago ang sakuna, mga kaplastik. Mamaya na yung pagdiriwang dun sa Parañaque, papakita natin din yon.
So, ito. Sobrang dami ng video na save ko. Kasi talagang ito. Magtungo tayo sa last 10 minutes. Patawag nga, waiter. Casper, ulitin mo nga ulit. Sabi mo, kay Boss Francis ka mo. Ito. Yo. Yan, thank you. Ay, wala pala. Ferds Cruz, shout out. Kala ko Na yung huling hapunan. Hindi yung huling hapunan to, mga kaplastik ha. Huling agahan niya to. niloloko mo ko lagi ah. Nakakarami ka na sa akin ah. Grabe naman, sir. Oo, nakakarami ka na. Ang patawarin mo naman, sir. Pwede. Wala, hindi ako marunong magpatawad ngayon. Ay, Talagang ikaw rin, hindi ka patatawarin. sure ko na, sir, yung po. Sige. Excuse me. So mo, hindi na siya naliligo. Nagpupunas na lang ng Ganyan daw pag basahan. talunan eh. Punas beam ko. Ay, aminado. Aminado. Sir, open mo na din yung poop mo. Shout out sa 5,600 na nanonood dyan. Kain tayo. Alam mo naman ang mga dekalibre, pagka order walang pakundangan. Alam mo kaya 5,000 viewers yan. Kim Dimal. Alam mo kaya 5,000 viewers po yan. Actually 4,800 viewers lang yan eh. Nakita ko yun eh. Kaya ganun kataas yung kanyang viewers. Yun kasi ay maraming nagtatanong na sa kanya na bakit hindi siya umattend sa hearing sa Parañaque. Pero anong ginawa niya, mga kaplastik? Nag-livestream siya. Hindi siya sumipot. Gaya ng inaasahan ng mga netizens na talaga hindi siya sisipot. Na dapat i-attend niya yon para sa karampatang pagkompronta o pagsunod sa alintuntunin ng Municipal Office sa Parañaque dahil nga sinampahan siya ng kaso ni makagago WhatsApp man. Pero hindi. Ang ginawa niya ay nag-livestream na lang siya at pinalabas na daw niya na wala naman pong hearing siya doon. Invento daw yun. Kim Dimal. Sir, open mo na, sir. Sabi ni Clarence Bungay, boss, pa-shoutout naman kami ng mga kaibigan ko na si JP at Jeff. Idol ka namin. Kain na akong Hindi ka popcorn libre. habang inaantay natin yung ares niya. Akalain mo. Clarence Bungay, shoutout. Akalain mo na na naunggoy na naman kayo. Diba? Ikaw ang nang-unggoy. Diba? Hindi ka sabi, sumipot. warrant daw pagka hindi ako pupunta ngayon, warrant daw. Sige, tingnan natin. Hello, mama. Ayun naman pala, sinubukan naman talaga niya. 'Di ba? Sinubukan pala niya. Dahil akala niya nagbibiro si Boss Ralph Kalinisan sa kanya ng Napolcom. Akala niya nakikipag-joke lang sa kanya. Yung Napolcom tsaka CIDG. Especially sa PNP. Sinubukan niya para talaga yung katapangan ng kabilang panig. 'Di ba? Sobrang kupal pala niya. Huling agahan. Kung may huling hapunan, Naduwag ka na naman, inayupak ka, makukulo ka na, pastihan. Uy, talaga? tawa siya. Oh. Hindi pupunta sa hearing. Ay, sino may hearing? Gago lang yung nagsasabing may hearing ako. Ano kayo, matalino pa kayo sa lawyer ko? Ang bobo mo naman.
Alam nga naman paniwalaan ko si Bakagago ay yung lawyer ko, hindi. Tanga. Hindi mas paniniwalaan ko yung lawyer ko. Ang tanong, sinong lawyer yon? Si Edo Vegas ba yon? Attorney Edo Vegas? Actually, wala ka naman talagang abogado. Nagkukunwari ka lang. At nung una pa lang sinabi mo na sinusubukan mo ang PNP at Napolcom na arestuhin ka kapag o bigyan ka ng waran kapag hindi ka umattend sa hearing. Hindi talagang nananadya ka. Alam mo sa sarili mo na may naka-schedule kang hearing pero di ka pumunta. Dahil bakla ka nga eh. Duwag ka. Alam mo sa sarili mo na wala kang sariling tapang hanggang live stream ka lang. Kesa kung sino-sinong impacto, suportado ka ng Cavite, Mr. Caliber. Buji Toys Incorporation, shout out. Yan. Hindi na siya mapakali. Palingalinga siya eh. Dami na. Umaanggulo na eh. Yan. Ang daming viewers, Casper. 5,773. Tuwan-tuwa si Gago. Di niya alam. Shout out ho sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Yun ang dahilan, Alam inaantay niyo na naman lang si yung Epen, surprise. Simpleng mamamayan lang naman tayo. O shout out kay Q, 2K Moding, 25 pesos. Thank you. At syempre si Cadaver, haha, si Casper, babaliktad na, Norms. Pahiwatig na, Casper. Palipad babaliktad kasi ka na raw, siya eh. pahiwatig ka na raw. Pero kapalipad eh, yan. Magsabi ka rito. Punta ka rito. Ang daming looking inside. Glenn Burr Plazan, shout out. At kay Looking Inside. Ignorance of the law, excuses no one. Magdasal ka na. Dahil mo namang alam, parang napakatalino mo sa law, ha? Kitang-kita sa mga tamo, takot at ay! Ako? Ang inis, nakikita mo ba yung buhay ko? Nakikita mo ba yung life of luxury? Nakikita mo yung mga bata ko naka-stay? Nakatungo na. Yan. Paano ako na-stress? Takot. May mai-stress man sa damak makang pera. Taraulo ka pala eh. Nakikikain ka lang sa Sheraton Hotel eh. Sasabihin mo marangya buhay mo. Diba? Isang malinaw na isa kang hungkag na tao na may hungkag na pamumuhay. At pinapakita mo lang sa live stream mo na kunwari ay mayaman ka. Tingnan mo mga kasama mo. Panay chat na sa mga kanilang mga kamag-anak. Diba? Di nga natin alam kung sino kinokontak ni Casper habang nakatutok sa kanyang cellphone eh. Baka tinitimbrihan na niya yung Napolcom eh. Diba? Mamaya panunorin natin yung kasunod nito. Behind the scene after ng end live niya. Meron ba nai-stress sa damak-makang pera? Ito, panay papalipad nyo. Boss, shout out ka sa Kuya Ching Chu. Chino Ninja. Chino Ninja. Di ba? Shout out kay Custom Craft Gift. Di ba? Shout out kay OTW dyan, Boss Legit. Di OTW, okay. Jun Brando Defensor, shout out. Huling shoutout. Di ba? Mga bata mo, nakatungo at sa malayo nakaupo. Ha ha ha. Isang table na round to eh. Nakatungo. Nakatungo daw kayo. Nakatungo. Ano masasabi mo? Nagmura pa. Pack shit daw. Tingnan natin yung pack shit mo, Casper. Sino? Ha? May tumawag na. Caribou salad, sir. Edible salad.
Oh, bakit? Sino may sabi? Sino? Magpapaniwala ka naman doon. Sila the Wala Kings naman daw. sinasabi abogado ko eh. Natural, hindi naman niya alam yun. Piskal pa lang. Dapat din, ginamit talaga yun. Oh, demanda mo. Demanda. Iyaan mo sila. Bahala sila doon. Basta bahala yung mga abogado kong gumalaw. As simple as that. Malay ko. Wala isin. Hindi, wala. Nandun na, nag-file na lang ng memorandum. Sabi niya, wala ka ng hearing, sabi sa akin. Gano'n katotoo yan. Wala daw siyang hearing. Hindi, wala akong hearing. Sino paniniwalaan natin? Si Poblador? Yung abogado natin? O sila? Sila lang ang may hearing. Sila lang ang may hearing. Tapos, syempre, natatakot sila na baka lutangan ko, na baka gawin ko yung ginawa nila sa akin, na baka lutangan ko sila. Di ba, nung nakaraan ako may hearing, wala naman sila, di ba? Tapos nagpadala sila ng bash sa akin, ng haras. Natatakot sila na baka gawin ko the same. Kaya, syempre, nagtawag. Papaniwala ka na bando? Wala yun. Ha? Unti-unti na daw mahal. Wala. Ginago lang niya yung mga viewers niya. Sabi ng tapak. Ikaw ang nanggago. And Alam mo, sinabi na sa live stream ni The Kings na may warrant ka na since hindi ka nga pumunta sa hearing. Ngayon kinakatwiran mo, mas paniniwala mo yung abogado mo dahil may memorandum ka naman daw na sinusunod. Diba? So ibig sabihin, wala ka talagang planong ganpanan yung responsibilidad mo na pumunta doon. Nakikipag-Indianan ka kasi alam mo, nakokomprontahin ka ng mga vloggers dyan at mga ni Makagago WhatsApp man saka ni Reality Quest Beron nandun din, inaantay ka na lang pero wala naman silang gagawing masama sa'yo eh. Gusto lang nilang pumunta ka para humarap sa hearing. Pero anong ginawa mo? Meron ka ba talagang abogado, Norman? Kasi kung meron, dapat kasama mo ngayon yan papunta doon eh. Pero bakit nagla-livestream ka pa? At sinusubukan mo yung tigas ng mga tao sa kabilang panig. Diba? ha? Unti-unti na daw mahal. Wala. Ginago lang niya yung mga viewers niya. Sabi ng kapakit natin. Ando yung mga kapakshit natin. Ginago lang niya yung mga viewers niya. Ginago lang niya. Nasa fiscal pa lang yung ano, di ba? Mm. Mga kaso niya. Wala yan. Ginago lang niya yung ano, yung mga viewers niya. Hayaan mo, sila naman nagsasuffer, hindi naman tayo. Di ba? Ganun sila kawalang niya. Ganun lang. Okay, nakalive ba ba? Oo, nakalive ako. Sige na, bye-bye. Tingnan mo yung mukha ni Epele mo. Mangyak-ngyak na yung mata. Dami-dam, boss idol kita. Magaling ka mag-terno. Oh. Parehas pangit ang mukha mo, sabi niya. Shoutout sa 8,000 na nanonood. Mr. Casper, alam na ginagamit lang pagkatao niya. Kawawa naman. Ano to? Kanibo salad. Kanibo salad. Ang huling kain. Hindi pa nga niya nauubos yan eh. Isang subo pa lang yan. Pangalawang subo. Morning, sir. Hindi pa nakakatatlo. God. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos?
So, aminado na mo Norman Mangusi. So, ito yung kasunod mga ka-plastic behind the scene. Eto mga ka-plastic. Yung pangalawang subo niya nakain na niya, yung pangatlo hindi pa. I-serve lang po namin yung warrant. Alright. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Parang saan yan? In front of salad. Ayanin pong masahan ko po kayo ng ano. Kita mo sir? Kita mo? Operatiba ng CIDD. Kayo po ba, ulitin ko po, kayo po ba si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos? Yes, ako. Kayo ay aming inaaresto sa bisa ng warrant of arrest na issue ng RTC Branch 294 Paranaque City for violation of unjust vexation under Article 287 of Revised Penal Code as amended in relation to Section 6 of RA 10175. Kayo ay may karapatang manahimik, sir. O sa walang tigo o anuman ang inyong sabihin ay maaaring gawin pabor sa inyo. Sa anumang hukuman, kayo rin ay may karapatan kumuha ng sarili ng abogado at kumuha ng at kung wala po kayong sariling abogado, kayo po ay pagkakalooban ng libre ng gobyerno. Kayo rin po, Andito ako sa inyo. kayo po ay may karapatan kumuha ng sarili ng doktor na Bastos, oh. ng inyo. Sir, pwede paano po yan? Ano nyo yung karapatan po? Sige. Bastos, diba? Binabasaan siya ng Miranda rights tapos tumatawag sa kung kani-kanino. Tingnan mo sila Casper tsaka yung kasama niyang isang bodyguard niya. Napilit tinatanggi ni Casper na siya ay hindi bodyguard ay tagaluto lamang. Kitchen daw siya. Pero laging nakabuntot kay Norman. Pati yung isang kasama niya na hindi natin alam kung may criminal record din yan o naka-mudshot din before. Kaya kabado na yung dalawa, tapos itong si Norman Mangusin nagtatatawag pa, binabasaan siya ng Miranda rights, wala siyang respeto. Diba? Parang ginagawa nga niyang laruan ang mga kapulisan, mga kaplastik. Diba? Wala siyang respeto. Binabasahan siya ng Miranda rights, tas gaganyanin niya. Tatatawag siya kung kani-kanino. Na hindi mo naman talaga alam kung may abogado ba talaga tong taong to. Diba? In front of salad. 2 subo pa lang, yung pangatlo, hindi na niya masubo. May warrant. Kayo rin po ay may karapatan po magpasuri sa sino mang doktor at kung wala po kayong kakayahan ay pagkakalooban po kayo ng libre din po ng gobyerno ng doktor. Diba? Doktor. Kasi pinaghihinalaan na nga siya na may ganito. May tililing na. Kasi wala na sa katinuan yung mga live stream niya at the same time lahat ng mga testamento niya sa bawat vlog niya paiba-iba. Kaya hindi talagang malinaw na talaga nagsisinungaling siya everyday. Minuminuto nagsisinungaling siya. Kaya binibigyan siya ng doktor. Diba? Libre naman eh. Oh. Libre. Trilyonaryo yan eh. Oh. Trilyonaryo libre. Pati abogado libre. Alam naman kasi ni Makagago WhatsApp man na walang abogado yan. Nagkukunwari lang yan. Baka kinokontak niya tong si Edu Beges. Now ito, Edu Beges, ito na naman tayo. Balik, dating gawin na naman oh. Danyo siyan mo uli ako oh. Tapos balik na naman tayo sa dati. So on and so forth.
Di ba? May karapatan po magpasuri sa sino mang doktor at kung wala po kayong kakayahan ay pagkakalooban po kayo ng libre din po ng gobyerno ng doktor na susuri po sa inyo. Ito po, naiintindihan niyo po ba ang inyong mga karapatan? Naiintindihan ko. Okay po, kayo po ay sasama po sa amin para po sa inyong... Attorney, Ito po, basahin po. unjust vexation daw sa Parañaque. Hindi ko alam kung sino complainant nito. Andito ako sa Newport, ina-arresto na nila ako, sasama ako ngayon, hindi ko natatapusin itong pagkain ko. Inilive na nila ako. Pwede bang, kasama na lang ako, Brad? Huwag mo na ako ipahiya. Hindi, kailangan po kasi may procedure po tayo. Sige, sandali. Iramin ko lang. May procedure po tayo, sir. Attorney, nasa ka ba? Oo, kailangan bilan nyo na ako rito. Ganun-ganun lang. Ganun-ganun lang. Oh, nasan ka na? Kailangan bailan nyo na ako dito. Ganun pala yun? Parang ginagawang laruan lang ang hustisya, mga kaplastik. Bailan mo ako dito. Tapos nun, balik tayo sa dati. Bawi na naman tayo, panibagong palipad na naman. Panibagong lolokoy na naman. Diba ganon? Bakit kasi hindi pa gawan ng ng way na non-bailable na ang kanyang mga kaso? Kasi since meron naman na siyang recent case na nakulong din siya, dapat naman sana ay non-bailable na lahat. Tsaka nagtataka ako, di ba, cyber libel ang sana ang kakaso ni Makagago WhatsAppman, pero lumabas sa unjust vexation. Tsaka perjury sana. Kaso wala tayo narinig na perjury. Kasi nga alam mo kung bakit hindi natuloy yung perjury ni Makagago? Yun ay dahil na-dismiss naman yung kaso na isinampa ni Norman Mangusin sa Isabela. Nawalan nito ng bisa gawa ng kakulangan sa ebidensya, kakulangan sa statement, mga kaplastik, at hindi niya masyadong sineryoso yon. Kaya nawalan ng bisa ang kanyang kaso kay Makagago. Kaya hindi siguro, inadvisean siguro siya. Hindi natin alam kung yung abogado ni Makagago ang nag-advise sa kanya o kung si Boss Kalinisan o kaya si Yusek Aboy Paraiso, na base sa mga recent content ni Makagago na napanood ko, na parang ang pagkakasabi sa kanya is unjust vexation lang talaga ang pwedeng ikaso dyan, cyber libel. Tsaka kung hindi naman siya na-estapa, wala naman yata stapan na yun, di ba? Baga defamatory lang naman yung away nilang dalawa ni Makagago eh. So yun, tuloy natin yung video. Sandali lang, kausapin ko lang abogado ka. Sa Parañaque, eto, binibidyoan na ako rito. Ewan ko kung may vlogger dito. Wala. Andito na. May warrant, 120,000 yung bill, 12 counts of unjust vexation. Paano to, attorney? Tapos? Pwede po kayong kasuhan ng construction justice Sige, please. Sasabihin nyo, hindi nyo pa alam. Yari ka. Pero pwede ka lang mag-block. Pwede ba yun? Patay ka. Sir, sino daw pwedeng contact person dito? Sa PBB naman, sir. Sir, sa CDGNCF na lang, sir, sa Kamkrami.
aside yun. Bawat CIDG NCR kailangan natin. So, doon ako dadalhin sa CIDG NCR Camp Crame. Yun nga po. So, dadalhin daw ako sa CIDG NCR Camp Crame. Bago namin yun. Ay, hindi ba ganun yung process? Pag may warrant at meron namang reliable knowledge. Doon daw ang office ng CIDG NCR sa Camp Crame. Pwede namin pasukin. Wala makakapigil sa amin. Ha? Sir, yung warrant sir is all over the Philippines sir. Nationwide daw yung warrant. Maalisan mo yung coordination namin dito. Kaya nga yung Hindi naman sa warrant yun. pag may ganito operation at kailangan talaga i-video, we need to inform mo na si Campo. Ganun po kasi yung process dito. Ako may process po. Pero yun nga po. May knowledge na po. At bibigyan sa visibility na ito mo dito natin. Pwede mo malis. Sandali, attorney. Ano yan? Pwede mo ano yan eh. Pwede mo... May possibility na makasuhan pa siya ng obstruction of justice dahil sinabihan ni Norman Mangusin sa kanyang kinakausap niya sa telepono na abogado daw niya na may mga vlogger daw na kasama. Yari ka. Hindi nag-iingat si Norman, no? Lahat ng mga pinagsasasabi niya, kalat-kalat na, sabog-sabog na mga pinagsasasabi. Ano kayang klaseng utak meron si Norman? Kaya siya nasasabi ang utak kriminal eh. Kasi lahat ng mga bawat sinasabi niya, ginagalaw niya, nandyan na eh, na-corner ka na. Tapos nagsasabi ka pa ng di maganda, kaya nga sinasabi nga di ba sa Miranda rights, may karapatang kang manahimik. Ano man ang iyong sabihin at gawin ay pwedeng ilaban against sa'yo. Hindi niya siguro naintindihan yung words na yun. Tapos humirit pa siya. Talagang hinahamon niya talaga ang Napolcom, mga kaplastik. Talagang wala siyang wala siyang bahid na takot. Parang iniisip lang niya is joke lang ito. Joke lang talaga sa kanya to, mga kaplastik. Hindi niya iniisip yung punto rito na seryoso na yung Napolcom tsaka yung PNP sa kanya at the same time kay makagago. Na talagang gusto na siyang iyoyo. Matinding taong to, no? Matindi. Ito, panoorin natin yung video ng Napolcom, mga kaplastik. Ito. Thank you, sir. Magtungo muna tayo sa middle. Masyadong mahaba eh. Komento niya, papahil. Ayan, ito na. Ang trilyonaryo ng Pilipinas, ladies and gentlemen, Norman Mangusin. Any question? Palakpakan ng putang inang yan. Let's proceed to the question and answer. Before asking questions, Ito na yung popcorn ko. please identify yourself and your agency. Do you have a list? First, in the list is Ma'am Laia Ilagan from the UNTV. Good afternoon. Sir, pwede kong malaman yung background ng kaso. Sino po nagsampa sa kanya? Meron pong isang vlogger na nag-file ng unjust fixation laban sa kanya. Tawag na lang natin siya sa pangalang MG. Hindi ko masasabi yung buong pangalan niya dito sa television. Yung pong taong ito ay nag-file ng unjust fixation, meaning nabastos po siya at ang kanyang mga pamilya. So lumabas po yung warrant niya kanina. At yung po kasong na-file niya noon, kanina lumabas. So karaka-raka po nung nalaman po namin, nag-coordinate na po agad ang Napolcom sa CIDG at ito pong magiging na si General Monico ay agad po nagpadala ng mga tao para mandakip itong si Mangusin. So siguro baka nandito nga I saw MG outside. Maybe he might be invited. Might be a good idea to invite him here. Maybe someone can call him from downstairs. Yes.
Diyan na si Makagago. Palapit na. Thank you, ma'am. From Mr. Ryan Visigas from the Paano mahirapan? Mahalive. Tawang-tawa nga ako eh. Habang nag-live siya, ina-arresto siya. Nasa Sheraton siya. Alam ng buong Pilipinas, nasa Sheraton siya. Yung lahat ng address niya, na nakalagay sa lahat ng dokumento niya, mapa-LTO man yan, lahat fake. Pina-check na natin. Walang totoo dun sa mga address niya. Hindi naman siya nakatira sa Green Meadows. Walang katotohanan. Kita mo na. It's a lie. So we will Lahat ng ano niya, hungkag. totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So, nag-aksaya ng oras ko, ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalang yan sa Pilipinas. Hinto na natin ito. Tapos na yung circus. Finish na. Oo, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Wala pa tayo sa uniforme. Wala pa tayo dito sa mga... Sisimula pa lang yan. Wala pa tayo dun sa birth certificate niya. Wala pa tayo kay Lahanilaw. Kung nakikinig si Asek Lahanilaw sa atin. Yari ka. Ito, pre. Pagkataon mo na. Revoke na nga yung ano. Tawa ako eh. Sorry. Sa mga kaibigan natin sa NBI. Sasampalin daw kayo nito. Ba, gusto nyong kasuhan. Sa lahat ng Yari. na niloko nito. Ang dami. Punong-puno na yung cellphone ko sa mensahe. Nandito na ho si Manggusin. Yan na. Meron Parang di na talaga makalabas. sabi ko, i-blip nyo na lang. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako yung pinatutukulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Ano? Ayaw mo sabihin? Ano pangalan ko? Ba't yung masabi? Diba? Ito ang simbolo ng kawalang yan sa Pilipinas. We will put a stop to it as we have done. And I thank the Philippine National Police. I thank the CIDG. I thank the Civil Security Group. I thank the Anti-Cybercrime Group. O si Executive Director Aboy Paraiso na nananahimik lang din sa sulok na nadami pa dito sa teleserye ito. Yung kanyang pag-take down ng mga social media pages. Yun na nga. Ito Norman Manggusin na to. Maraming salamat sa iyo, CICC, Yusek Aboy, maraming salamat. At thank you very much for the support of all aspects of government. Nananawagan din po siguro kami sa Department of Foreign Affairs na nananawagan kami sa Department of Foreign Affairs. Ngayon alam na ho natin na sa namakmak po ang mga passport niya, iba-iba kong pangalan, iba-iba ang birthday, sana ho ipa-cancel na ho natin ang passport niya. Nanawagan din ho siguro kami sa Philippine Statistics Authority, sa PSA. Alam na ho natin na Yan na yung mag-asawa, si Makagago, tsaka si Ma'am Joanna. Sana po imbestigahan po ninyo. Kasi ho, hindi ho maaaring ganito eh. Bumibili lang ho tayo ng birth certificate para gamitin sa kawalang yan. Magkakaroon ng second identity. Ang masakit pa, ulitin ko, ginagamit pa niya ang apelidong Marcos. Pati si Madam Imelda Marcos, ginagamit pa niya sa vlog niya. Na may utang pa rin daw, di umano ang first family sa kanya. Lahat na talaga ng kawalang yan, nasabi na itong tao to. Sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. So again, we're doing this for the Filipino people. Tawa si Makagago rito. It's not just the job of the NAPOLCOM. It's not just the job of the Philippine National. Lahat po ng gobyerno ay tumulong dito. At patuloy po nagtutulungan para mahinto at matigil na po itong kalokohan ni Norman Manggusin. If I may, I want to recognize the presence of MG. Yung pong arrest warrant niya, siya po yung pong siya at ang pamilya niya ang siyang binastos, which led to the issuance of the warrant of arrest. From the start. Maybe MG, maybe Way back last year. Magandang araw po sa inyo, magandang araw. Marami po salamat, Commissioner Ralph at Sir
ng mga tao po dito. Well, guys, hindi ko lang po alam, no? First time ko sorry. Medyo lang sorry. Sa totoo lang po, itong laban na ito, tulad ng nasabi ko rin sa harap ng mga mahalagang mga kawani ng gobyerno, ay hindi lang laban ko. Ito ay literal laban ng mga hombre ko at syempre ng pamilya ko. Pero ito po, tulad ng sinabi ni Commissioner, kalinisan ay laban ho ng mga OFW, guys. Nakikiusap ho ako. Etong nakikita yung tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Ouch! Totoong mandarambong yan, kriminal. Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Kalinisan ang tunay na dininig ako at ang aking mga kahombre kasi usually tinatawanan ng tong tao na to eh. Even si CICC Yusek Aboy Paraiso, tinulungan niya kami kasi literal ho na kami ho ay hirap na hirap kami sa internet, guys. Napuksain ng tao na ito kasi mandarampong yan. You know this. Hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin tumulong sa atin, guys, grabe ho ito. Kaya maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ho talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno and tuwan-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba? Sa ilalas, nung in-interview ko si Commissioner, grabe katuwan-tuwa mga tao. Kasi hindi mo ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo, guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million, 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to. Sa mga Pinansusugal lang niya yun. Hindi biro yun. Totoo. Testimoniansa ng mga OFW yan. OFW, guys, maawa kayo sa mga kababayan natin. Totoo yan. Totoong totoo. Ang dami nang nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalo-lalo na ni Commissioner. Alam nila kaya talagang dininig kami. Siyempre, shoutout din kay Asek na kanila ho. Siyempre, Asek. I love you, Asek. Salamat po. Pero, ayan, guys. Yun lang, pakiusap, pakisuyo, paulit-ulit na kami kahit sinabi rin ni former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko mga OFW, huwag kayong magpapaloko, pakiusap. Etong tao na ito, tunay na kriminal, legit. Ayan, simula pa lang po ito ng laban namin, simula pa lang po ito. Tuloy-tuloy yan. Buong taon ho yan makukulong. Kasi literal na hindi po tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado yan, lalo ng aking asawa. Ang dami hong kabaskusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko, at lalong, sa akin okay lang, influencer lang naman ako eh. Okay lang ako, influencer versus influencer, pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos. Ayos. Ang baho mo, tignan sa personal. Ang baho mo, binayupak ka. Hindi ko rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Yan lang pangit Pwede yan. pala yan, unjust vexation, ganyan pala kay media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako. Ganyan pala yan, unjust vexation lang, ipinahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Nananawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao, kay Senator Manny. Kumpara naman yan sa ginawa mo sa mga OFW. Di para na lang buong Pilipinas din yung naloko mo. O, paano ka nagla-livestream, Norman Mangusin? Di ba buong mundo rin yan? Buong Pilipinas ang mga viewers mo na niloloko mo harap-harapan. Tapos sasabihin mo, napapahiya ka. Marunong ka palang mahiya. Marunong ka palang mahiya in the way na nangyayari sa'yo yan. Eh kung pumunta ka kanina sa hearing, baka hindi ganyan ang kahinatnan mo.
Kaso hindi ka sumipot. So ano, ang expect ng Napolcom sa'yo? Ng Paranaque Municipal Office sa'yo? Di arrest warrant. Kasi tinatakasan mo yung responsibilidad mo. Ngayon, sasabihin mo, pinapahiya ka sa buong media. Natural, ipapahiya ka talaga harap-harapan dahil ganyan ang ginawa mo sa mga OFW eh. Bakit yung mga OFW, hindi ba yung mga Pilipino? At hindi ba yung pangbuong Pilipinas yung ginagawa mong pang-i-scam? Diba? Kaya wag kang magganyan. Kung pumunta ka kanina sa hearing, hindi sana ganyan ang mangyayari sa'yo pero nagmamatigas ka kasi. Sinusubukan mo kasi yung mga tao sa paligid mo na akala mo prank lang ito. Hindi mo alam, Norman, o hindi ko lang alam kung talagang hindi mo alam o alam mo na at sinusubukan mo nga talaga ang Napolcom. Sinusubukan mo si Boss Commissioner Ralph Calinisan. Sinusubukan mo rin si Yusek Aboy Paraiso. Diba? Lahat sinubukan mo. Pati ang pamilyang Marcos sinisiraan mo. Para lang palabas mo na mayroon kang naiambag sa kanilang pamilya. Na hindi ka nga nila kilala eh. Tapos ngayon sasabihin mo pinapaiya ka sa harapan ng mga media. Diba? Sino ngayon ang nagsasuffer ngayon sa mga araw na ito? Wala nang iba kundi ikaw. Ikaw, Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghahanap po ng dala. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, mo, pinto. bibigyan ka pa ng pagkain ni Senator Manny Pacquiao? Punta po kayo, text nyo lang po ako at sasamahan po kayo para mabili ng pagkain kay Norman Mangusin. Thank you, sir. Another question from Ms. Karen de Guzman. Hello. Okay. Sir, wala na po bang gusto sabihin? Sir, kayo last statement lang po para madepensahan niyo po yung... Sir, baka lang sige, para just to be fair po, ano po bang gusto nyo sabihin? Sige, okay na. Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho ng 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At bakit po ko yan. Ngayon ho, yung laban namin yung makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako unang gawakan. So, ang expectation lang po, panayaan nyo ko sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi ng marami ng oras na, 2020 pa lang, ang dami nila sinasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Ganito, rapid ako gawin nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako napagsalita ng hindi maganda sa isa. Huwag kang umiyak! Iyak! Merong dahilan yun. Pero ang totoo ho yan, ang justification lang, pinahiyan nyo kung Pilipinas na ganito. Mas mabigat yung pinasa ko sa'yo. Sir ko yan! Sir, ako mo. Ito na sa'yo. Sinamay-damay mo ako. Hampas mo pa. Any questions? Again, I congratulate the whole Philippine National Police. Sabay sasabihin niya, laban namin ni makagago to. Naungkat yung mga nakaraang pang-i-scam niya. O laban pala ninyo ni makagago di nung hinamon ka ng suntukan, di sana hindi nangyari ito ngayon. Nung tinanggap mo yung hamon na suntukan, bakit ngayon, wala na, umabot na sa punto na ganito na, hoyo ka na. Yan ang napapala ng mga hindorotot na nilalang nakagaya mo, Norman Mangusin. Kung tinanggap mo na lang yung mga ganung bagay, di sana ngayon, baka nagla-livestream ka pa rin hanggang ngayon. Nakipagsuntukan ka na lang, man to man, one-on-one. O di ba? Kaya ka lang naman dinimanda ni makagago WhatsApp man dahil dinamay mo na ang pamilya niya.
At the same time, ikaw ang unang nagdemanda. At inamin mo naman yun, na ikaw ang unang nagdemanda. Tapos nagbabanta ka pa. Nagbabanta ka pa na darating yung warrant ni Makagago. Kaya naman niyang harapin yun dahil wala namang kwenta yung mga kinaso mo sa kanya. At wala ka naman basehan dun. Diba? At ito po, mga kaplastik. Dagdag pa rito, mga kaplastik, na nilabas ni Prince of Pugenius, correction in a public apology, in my previous post address to the Senate of the Philippines, I cited the public vehicle verification record to concerning the vehicle bearing plate number NIP 557 registered under Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos, with the following details of yan, mga ganito yan, yung chassis number, engine number, MV file number, and model ng sasakyan. In that post, I stated that the vehicle was publicity displayed on the official seal of the Senate of the Philippines on its windshield. Upon further verification, I acknowledge that this was incorrect. Baga nagkamali si Prince of Pugenius dito. The seal being displayed is the presidential seal of the Philippines, not the Senate seal of previously stated. Baga nagkamali din ako kasi nasa iyo yung statement, Pugenius. Aba naman, Pugenius, di mo tinitignan maigi yung mga pinopost mo. Bayan. Nagkamali siya dahil presidential seal pala yung nakalagay, hindi pala Senate seal. I take full responsibility for this inaccuracy. Precision is a critical when referencing official government insignia and raising legal concerns, including those related to Article 117 of the Revised Penal Code, usurpation of authority. Pasok yun, which was cited in my original post. In light of this correction, we respectfully call upon the Office of the President to verify whether the display of the presidential seal on this privately registered vehicle is authorized, and to take appropriate action if it's not. The concern regarding unauthorized display on the official government seal in a manner that imply authority privilege remain. Ayan. Nakita po yung sticker na presidential seal yan ng Malacanang. Sa mismong Ford E150 niya. Yan, nakalagay yung presidential seal. Na hindi ko maintindihan bakit meron siyang ganun. So yun. So guys, magandang araw. Panoorin natin to. Magandang araw sa inyo. At yun, ako po'y pauwi na. After ng aming Paranaque. Si Norman Mangusin po, after mahuli, ay dinala na po sa Campo Crame. At hindi na po ako sumunod kasi may meeting ako ng around 1 o'clock dito sa Calamba. So ako'y nagpapasalamat sa lahat po ng pumunta kanina. Sa lahat ng mga tumawag, sa lahat ng mga nakiisa. Napakarami po kaninang taon dumating sa Paranaque. Andun yung mga kapulisan din, sobrang dami. Andun din ang SWAT, sobrang dami. Andun yung ibang vlogger, sobrang dami. Hanggang sa dumating nga, nagkita kami ni MG. May nagbulungan kami. Kala ko hindi muna namin ilalabas yung sikreto, yung hawak niyang papel. Actually, isa warrant. Warrant yun na hindi muna namin sinasabi na hawak na namin yung warrant. Kasi nga, ang plano, pagdating ni Norman, pag-akyat, pagbaba, diretsong sakay ulit. So, hindi nangyari yung plan A kasi nga, hindi siya dumating. So, nag-plan B. Habang naka-live ako kanina sa YouTube, biglang nag-live si Kulaong, so talaga hindi siya darating. Pinanindigan niya na hindi siya darating. So, plan B kami. Lahat ng tropa na may dala ng kanyang warrant,
Kaya sabi ko dun sa live ko kanina, papatayin ko yung live ko. Kay Norman kayo manood para maraming manood, hindi niya patayin ang live. So ayun nga, at habang nasa Paranaque Totoo pa nga. rin kami, kasama lahat ng mga tao doon, pinanood na lang namin. Habang nanonood kami, iniintay namin na makarating. Ang tagal pa nga, medyo na traffic pa yung mga kapulisan. Habang pinapanood namin, binobola-bola ng mga kasama natin na, boss, kamag-alala, nasa likod mo kami, lalo lumalakas ang loob niya. Habang kumakain, hindi namin tinantanan yung panonood. Kaya nga sabi ko sa inyo guys kanina, nung nakalive ako sa YouTube, huwag Kaya yung pala tantanan, yan yung maraming nanonood para pili niya, sikat na sikat. Ang purpose namin talaga doon, mapalakas yung channel niya, maraming nanonood para hindi niya ibaba. Kasi na-detect na monitor na, nasa Sheraton siya, inayos ng mga papeles, ayun, nahuli. Galing, no? So, good news guys ha, sabi sa inyo, nahuli na po si Kulaong. Warrant of arrest, pinaresent sa kanya kanina. Hindi pa namin alam kung anong kaso yan kasi napakarami niyang kaso. So yun lang guys, may update ko sa inyo. Basta ako nagpapasalamat sa inyo. Si MG, yung mga vloggers na kasama namin, paglaban dito kay Kulaong, lalo-lalo na po kayong lahat, kami pinagpapasalamat. So, ang masasabi ko talaga dito sa lakad namin is sulit. Sulit na sulit. Sabi ko na nga Hindi ba. man kami nagkita ni Kulaong, sabi ko nga sa inyo, pag merong plan A, merong plan B. Plan B. So congratulations sa inyo lahat, binabati ko po kayo. At bumabati ako ng isang magandang araw. Maraming salamat guys. God bless us all. Thank you. So tama lang pala yung prediction ko na spekulasyon ko na kung pupunta pala si Kulaong that time ay pagbaba doon sa munisipyo ay aarestuhin na siya. So may kutob na pala talaga si Norman Mangusin that time. May kutob na. Ang galing, di ba? Kaya hindi pumunta si Kulaong. Di ba? So, ang ginawa ni Kulaong after ng meeting o ng hearing nilang dalawa na supposedly dapat nandun siya sa munisipyo, ay makikita sana ay supposedly di ba magla-live stream nag-ano siya, pupunta sana siya. Pero ang problema, hindi siya pumunta. So ang mangyayari, nag-live stream siya after ng hearing. Ngayon, nung pagka-live stream niya, pinobola-bola siya ng mga netizens niya doon. Pagkabola niya doon, ayun. Kaya pala nung pinapanood ko yung live stream niya kanina, puro mga papuri, puro palipad. Nakikita ko puro mga palipad, papuri, mga jokes, kung ano-ano pa. Para nga naman tuwan-tuwa kasi si Kulaong, di ba kanina pinanood natin. Na tuwan-tuwa siya, umabot ng 5,000 megit ang kanyang concurrent live stream viewers niya. So parang na-overwhelm na naman siya, na feeling niya, famous na siya. Kasi nga iniisip niya, pag ganito kalaki yung mga viewers niya, may chance na naman siya na makakolekta ng mga palipad, mga ka-plastic. So di niya alam, binoboladas na siya habang tinitrace na siya ng Napolcom, ng PNP. Kaya yung isa pang vlogger na scammer din, na ngayon ay nagtatago ngayon at dinilit na niya yung Facebook page niya, at sa ngayon ay nagla-live stream din siya sa kanyang YouTube channel na pinalitan niya ng pangalan. Kung nanonood ka man, natitiyak ko na ganyan din ang mangyayari sa'yo. Matetrace ka, malalaman nila kung saan kang impyerno nakatira at kung saan kang impyerno nagla-live stream. Alam mo na kung sino ang tinutukoy ko, mga ka-plastic. Isang scammer din yon na nagnakaw din ng milyong-milyong piso sa mga OFW din, mga ka-plastic. Talagang mga target talaga ng mga scammer, yung mga OFW, kasi nga number one reason kung bakit OFW ang mga naloloko niya, yun ay dahil hindi nga siya makakasuhan dahil nga nasa ibang bansa yung tao.
Wala silang time na gawin yun. Diba? Wala siyang time. Ano man ang gawin niya ng mga OFW, ang kayang-kaya na lang nilang gawin ay mag-concern na lang sa kung sino man ang gusto nilang sumbungan. Kaya kung ako sa'yo, kung sino ka, alam mo kung sino ka. Na ngayon na iinimbestigahan ka na ng 3 vlogger din. Na si Food Genius, si Susan Goodman, at siyang isa, si Adorable Kayo, mga kaplastik. Inuunti-unti ka na. Ngayon, pag nag-livestream ka pa ulit at natutuwa ka sa nangyari kay Kulaong, isipin mo na lang na ganyan ang mangyayari sa'yo habang naka-livestream ka. Matetrace ka ng mga ekspertong IT at malalaman kung saan kang impyerno nakatira. Ganon na ganon din ang mangyayari sa taong yon. Diba? So bago tayo magtapos mga kaplastik, ay meron tayong celebration parade para kay Kulaong. Ito. Ganda sana kung pumunta si Norman, no? Handa na yung mobile ng pulis, oh. Kung sakaling pumunta si Norman. Norman, hampas lupa. Norman, patay gutom. Patay gutom si Norman. Happy Fiesta. Ito yung talagang tunay na people power, mga kaplastik. Diba supposedly bukas, parang EDSA Revolution yata yung bukas eh. So ito yung EDSA, parang EDSA Revolution eh. Paranaque Revolution to, mga kaplastik. Paranaque Revolution. Ito yung Norman Day. Mark your date. February 24, 2026, ang kauna-unahang Paranaque People Power na kung saan Marcos din ang pinabagsak ng isang prestiyosong vlogger. Ngayon, nakahanap ng katapat ngayon itong si Norman Mangusin, mga kaplastik. At walang iba kundi si Makagago WhatsApp Man. Sa tulong to ng mga OFW na nagrereklamo at sa mga vlogger na nagpatotoo kay kay Makagago WhatsApp Man sa kanyang mga recent interview kay La Warboga, kay Jana, kay The Kings, kay Sir Jaime Soner Solis, kay Ian, the same time, kay sino pa ba yung mga na-interview niya, sa mga mommies na si ano ba to? Karen Whitmore, saka si Mami Susan, sino pa ba? Si Asik Lacanilaw, si Yusek Aboy Paraiso, Senator Manny Pacquiao, Attorney Rowena Guanzon, at sino pa? Si si Commissioner, the latest Commissioner Ralph Calinisan. At marami pang iba, mga kaplastik, yung mga iba pang mga dating asawa ni Norman. Si Nancy ba yun? Kung di ako nagkakamali.
At yung mga asawa ni Casper, mga babae ni Norman Mangusin, 3. Ang dami. Sa lahat ng yun, nagpagtagpi-tagpi ni napagdugtong-dugtong niya mga ebidensya na halos isa lang. Pati rin yung isang mga kakosa ni Norman pala na supposedly Sputnik daw siya. Yun. Yari ka sa Sputnik, mga kaplastik. Yari ka talaga pag bumalik ka doon sa bikutan. So, ito po yung last and promise na to bago tayo magtapos. Wala. Teka. Iba na to ah. Hala. Kanina may buhok na siya mga kaplastik. Ngayon kalbo na. Update to mga kaplastik oh. Naging si Bamboo na siya mga kaplastik. Update to mga kaplastik ha. Just in. Na si Norman Mangusin ay kalbo na. At nakahubot-tubad na po. Ayun. Napakalupit. So yun, di ko makita yung video eh. Ako po, lahat po ng Ito na. Ang huling salad mga kaplastik, nakalbo na siya. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sula, nagsasabing ang mga plastik ay matagal mabulok dahil ang mga plastik ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastik? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing up. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik. Isang click, 2 share. Teka muna, totoo ba yan pare? Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, sabi sa screen pero maraming naloko. Oops, next scene.